naman pala dito sa video na to. Pogi nyo nga ako. Oh. Parang So, let's talk about no let's talk about how do we invest in this economy, or why do we still invest in this economy? How do we navigate this economy for ourselves and for our clients? So let's, without further ado, let's call in unit manager and multiple All time right. COT, Rohel Morales. woo! Yehey! Magandang umaga. Magandang umaga sa inyo lahat. Para tayo na sa radyo ulit ngayong umaga. So I love this type of arrangement or conversation na gagawin natin. Unang-una, kasi we need about economy, both local and global. Imposibleng wala din kayo nalalaman. Hindi ako naniniwalang wala kayong nalalaman. In fact, mas gusto ko madinig muna sa inyo, kahit dito sa room na to, gusto ko malaman, if we talk about the local economy, ano ang nararamdaman nyo? Ano ang nakikita nyo? Anong nafe-feel nyo? Are you comfortable? Are you confident? Let's start with Denise. Sa akin po, sa mga nangyayari ngayon, medyo, sa ano po, Philippine setting, medyo ayoko mang aminin, pero parang pessimistic. I mean, kung paano tignan ng ibang bansa yung Pilipinas. As, di ba po, yung pag invest nila sa atin, sa mga nangyayari sa atin, lumalabas ng mga anomalya, yung bagal ng growth ng economy po natin. Tapos, yung pong overall na yun, para nalulungkot po ako na siguro sa mga foreign investors, imbes na sa Philippines sila mag-i-invest, doon na lang sa mas may potential na mabilis silang mag-grow. Kaya nasasad din po ako sa local investors. Diba po, nag-stock market din po ako before nung pandemic. Nakita ko rin na ang bagal talaga po ng growth. Eh ako po, sa global, yung exposure ko lang, yung VUL ko. Tapos doon, parang hindi mo feel na may war and all, pero kapag sa Philippines, damang-damang mo na mas mabuti para i-save ko na lang to kaysa bumaba pa ng bumaba. So, parang yung medyo pessimistic po sa ano. Kaya, kailangan maging open din po na yun, to learn more about sa anong nangyayari sa global market. And yung ganitong mga usapan pa, I think, very, ano din po, para mas confident din po magbigay ng advice sa mga nakakausap. All right, thank you, Denise. Yan po yung ating pong unang respondent sa survey natin. Di ba? I call next si Ate Jean. And sa ating mga nasa online, paki-chat na lang po. Or you can also open your microphone pagka tinawag po kayo. I-on nyo yung audio. Ano yung sentimento nyo po sa nangyayari sa ngayon? Then we will collate everything at tapatan natin ng mga detalye kung ano ang dapat natin tandaan. At mas madagdagan ng ating kumpiyansa. Ate Jean, can we hear from you? Ako pas parang monitor ko because of the products that we sell like Money Tree, and obviously for the past so many years hindi nagiging okay at hindi pa rin okay at mukhang hindi pa rin magiging okay soon. I mean, no signs that it's going to be better soon. So All right, thank you, Ate Jean. At that also is like almost same as Denise. How about you, Karine? Ako, actually, yung mga nakikita sa like war, binabalikan ko lang para at least, alam mo yun, magkaroon ako ng lakas ng loob na harapin yung mga clients. Lalo sa mga investment nila, parang bigyan ng chance ulit. Kasi nakita, I mean, sa dami ng mga napagdaanan, like pandemic, mas worse. Hindi ko alam kung anong worst pandemic or between ngayon na war. Pero ang like, iniisip is, may buhay eh. Continuous na nag-work, lumalabas ng mga tao, naglalabas ng mga pera ang mga tao. So, ibig sabihin, may sinisiksik pa yan. Kung paano man lang sila haharapin, no? Kung yung mga objection nila na parang takot sila maglabas. Kung ilalagay din naman sa bangko yan, wala. Ganun din, naka-stop lang siya. So, yun. I'll keep, moving. Lagi ko na kumpara yung mas mahirap yung dati kaysa na. Yun. Thank you, Karine. Moderate yung kanyang pagtingin. How about siya, Ate Jeng? Tingnan natin ang kanyang view. Parang optimistic din ako ng dito sa kanila. Kasi nangyayari na dito sa Pilipinas. Kasi nga, ano, di ba, hindi naman mananatili na ganito pa rin tayo. Kumbaga, nandun pa rin ako moving forward.
ano pa rin naman, darating din naman na gaganda rin naman yung economy natin. At this time, tama nga si Seska na dapat harapin natin din yung mga kaya na magkaroon tayo ng storage. Kasi kami kung mga kaya din na ano nangyari, bakit over the years nandiyan yung pera ko ba't di tumataas. So, kailangan din talaga natin na harapin din. Ayun nga, aralin natin kung bakit. Ma-explain natin kung bakit gano'n. So, and bigyan din natin sila ng flow na through dun sa pag-fund switch ng kanilang mga fund. All right. Thank you, Ate Jeng. Maganda yung view mo at very proactive, di ba? How about you, Ate Sha? Anong panlasa mo? Ako po, din po, optimistic din po ako, syempre po yung kakasama ko rin po sa dati. So, ko na rin po yung, kumbaga yung sa LSS nga po, ko na rin po siya, na-adapt ko na rin po siya. At the same time po, maganda rin po na na-explain natin kung ano nangyari kung bakit bumababa. At the same time, mas maganda na meron tayong solution na mabibigay para po. And then, ayun po. Thank you, Ate Sha. Ayun, yung sentimento di asukal dito sa amin sa kwarto, subdued to say the least kasi ang iba moderate, meron medyo positive, pero meron po tayo ditong pangkalahatan nasa siya, subdued yung atmosphere nga. How about ang nasa online natin? Can we hear from nandyan si Ate Eva? Can we hear from you? Hi, bro. Good morning. Morning. Ako naman, okay. Siyempre, palaging kapag may nakausap ako na like those who had Money Tree especially before and even Money Works, mga ganyan. Tapos, hindi sila kumita. Tinatanggap ko lang yung complaint. Pero, I have to explain it very well. Not only why it ganon yung naging experience, pero very I can siguro 4 or 5 people na I guess I appeared excited dun sa mga hindi possibility. Sinasabi ko sa kanila, we're very fortunate or blessed that we were allowed to switch funds, and what we're offering now is something that I could not offer immediately dati kasi hindi pwede. Pero ngayon, since pinayagan kami na mag-switch, tapos tinry ko to last year, parang I give experiences of what clients went through, yung nandun sa lumang funds, tapos pumunta sa elite. Tapos after 6-7 months, nababawi na nila yung kanilang investments, yung initial investments. I say that in truth and with excitement. Tapos, yun, I tell them na pwede rin po itong mangyari sa inyo. We just need to try and switch and it would be, I can assist you. Meron din naman iba na kahit na 3 beses ko na binabalikan, ayaw. Parang i-withdraw na lang. Pero sinabi yon sa akin 3 months ago. Hanggang ngayon, nandun pa rin yung funds, di bumababa. Balik ako ng balik. Lakas lang ng loob kasi alam ko naiinis yung client na to pag kinukulit. But after that, after the 3rd time, hindi ko na binalikan. Parang sa akin, bahala ka na. Kasi pera mo yan eh. Alam mo na kung ganong kalaking na-lose mo, tapos wala ka naman sinasabing paglalagyan or gagamitin mo, then that's it. Parang I don't want to keep it in my head na po problemahin ko siya at sisirain ko yung day ko sa kanya lang. I'm sorry if kung medyo strong yung dating. Kasi talagang gustong-gusto ko siyang tulungan, pero parang ewan ko kung wala akong credibility na sa kanya kasi bumagtak sobra. But for others, even those with small amounts, they are very appreciative. Kasi nakikita nila meron tayong binibigay na And I always highlight, AIA is in 18 different economies. And this is the advantage. Kasi pwede nating paglipat-lipatin yan. And it will still come out better than just keeping
I don't know where. Tama, tama. Ayos, ayos. Thank you, Ate Eva. And maganda yung view mo. And actually na tawag dito, na convert mo into making your client act on certain opportunities na wala ngayon sa Pilipinas, di ba? When you ask them to switch, that means that you're able to identify. Because itong tandaan niyo po, sa Pilipinas sa atin, kung merong pagbagal, AIA will not wait for the opportunity to come. We will create the opportunity for our clients. Kaya nung nag-create sila ng funds na yan, it's certainly to make sure na ang ating company is actively pursuing and creating opportunities for our clients. We understand, maski ang ating company, AIA, understands that in the future, I don't know when, the Philippines is going to come out with flying colors. Pero while waiting for that, kailangan may active na ginagawa ang ating company, and certainly itong ginagawa nila ngayon, shifting to something that can give better results for our client, ay dapat natin pasalamatan, sa totoo lang. Kasi nga, sabi ko nga, they will not just wait for opportunity, they will create it for us. Ito na ginagawa nila. Having said that, I wanna ask others kung ano ang kanilang sentimento di asukal. Ang gusto natin tingnan kasi yung anong pagtingin nyo sa local economy natin. Bro, ikaw, anong nakikita mo? Sa local economy, mabagal pa talaga, no? So, again, kasi nga, with the political, parang hindi pa sure, eh. Diba? Hindi pa sure kung ano mangyayari. Ganon. So, nag-iingat yung mga foreign investors. Siguro ang malungkot sa Philippines is masyado pa rin tayong dependent sa foreign investors sa pag-angat natin. Parang ganon. Yun ang, laging ganon. Hindi natin ma-sustain yung sarili nating economy na kung walang investors aangat yung, let's say, yung stock market, for example. I think doon tayo na pag-iiwanan ng karamihan. Yun, so sana we can create an economy na malakas, eh, 'di ba? Na malakas na parang tataas siya whether may pumasok agad or hindi. Parang ganon. Kasi ngayon talagang sobrang affected, eh, no? Kapag hindi sila sure sa politics natin, ganyan, yun, parang ayaw magsipasok. Sa iba na lang muna. So parang ganon, no? Yun yung nagiging challenge. So ang one thing that is working with the Philippines is really the population, eh. 'Di ba? So at least marami tayong population. Yung working class natin, median age is I think 26 pa rin. So, ibig sabihin itong mga bata, kumbaga, consumption economy pa rin. So, tumatakbo yung economy natin. 'Di ba? However, the birth rate is falling. 'Di ba? Alam ko nag 1.9 na lang ang birth rate natin. Ang alam kong requirement para just to keep the population is 2. 'Di ba? So, dapat kung ang birth rate is 2, makikip yung population at as is. Now nag 1.9 na siya. So pag nag 1.9 siya, mag-start ng mag-decline yan in the future. Kaya nga ang projection, I don't know kung yun pa rin, naalala ko to, this was 11 years ago or 12 years ago, we're here in AIA already, sinasabi nila that the demographic sweet spot is until 2050, which is still 25 years. 25 years pa rin. Ang reason nun, because nga this median age, the age of 25, 26, 50 na sila by that time sa 2050. 'Di ba? And kung ang birth rate is continuously bababa, ayan, mag-slow down lalo ang Philippines by that time. Sana may magawa tayo na tama in the next 25 years. So sa akin yun ang may pag-asa pa, eh. Maganda sa Pilipinas, we still have time. Yun yung exciting about it. Bata pa yung population natin. Pero may mga signs na ng pag-slow down, eh. 'Di ba? Tumatanda na. Dati ang median age natin 11 years ago, 10 years ago is 22 or 23, eh. Ngayon 26 na, 'di ba? So nagtumaas na 'yon. Ganon. So pero bata pa din. So ang sa akin lang diyan, excited ako kasi the next 10 years, 5 years, kumbaga strong pa ang economy. May magagawa pa, no? So ang war is temporary. Matatapos din 'yan. Sabi nga nila, silbing nakausap ko, kailangan na nilang ma-end tong war na to kasi yung may election sa US, eh. No, may election sa US na kapag hindi pa yan tapos, malamang lumipat sa kabila. 'Di ba? Yung
dito yung faction, ganyan. Yung sa Senate Mhm. nila, sa Congress nila, ganon. So, matatapos din siya eh. Kaya lang, of course, sa Philippines lang, kumbaga, it's a different story. In fact, nakamonitor ako sa US, ang stock market nila doon is almost the same as when the war started. Ang Pilipinas, wala pa ring angat, di ba? So, yun lang yung parang sobrang baffling na bakit talaga ang Philippines hindi makaangat-angat. Yun lang, bro. Yeah. Thank you. Maganda yung naging ano mo, tawag dito, opinion mo tungkol dun sa observations mo. It's just, ito ang nakikita ko. The Philippines has always been a consumer-driven economy. We were not reliant on really foreign investors like FDI kasi hindi talaga natin mahigop yan eh. Say for example, ang nakakakuha talaga ng atensyon is Malaysia, Vietnam, even Cambodia is also doing well right now. Pagkuha ng mga tawag dito, funds from the foreign investors. I'm talking about FDI, not the hot money. Yung hot money papunta sa bonds, sa equities, mabilis kasi mawala yan. In 2 days time, alis na kagad yan. That is the reflection why our stock market is like that today. Kasi wala yung foreign investors dyan, nag-alisan sila. Hindi dahil bumabaya, nawala yung pera. Pag bumagsak ang isang investment that has been nawala yung pera, nag-shift lang somewhere else. Yun ang sinusundan lagi ni AIA. Wala sa domestic, pumunta ka sa global. And luckily, we are part of the global economy. One day, they will switch their attention to the Philippines. But right now, it is not happening yet. It's not that the Philippines is too bad. May mga factors that affects the decision-making process of the investors. Ang isa na dyan is political noise na nakikita natin. But if you look at the fundamentals of the economy, maayos pa rin siya. That's the reason why we still maintain the investment grade status per country. Diba? Ang projection ng GDP for the year, although na-reduce na, is magiging about 4.2 to 5.9%, depending kung sino nag-assess. The assessment of ADB or Asian Development Bank is mas subdued siya compared to IMF and Fitch Ratings. Ang Fitch Ratings medyo mataas ang pagtingin nila, nasa 5.6 to 5.9% pa rin natin GDP. So they're not saying we're going to be at the bottom, we are going to be higher than the average globally. Yung pa rin nakikita nila. May mga precursor lang na hinihintay tayo na pag nangyari yan, maaaring mag-kick. Last year, we did 4.2% for our GDP. Sobrang layo naman yung sa 5.5 the year before that. Diba? Sobrang baba nun. Maraming factors, but nadagdagan pa because of what happened in Iran. Itong nangyari first quarter of the year, ang ating kung nung March lang, for example, yung ating inflation is 4.1% coming from 2.7, 2.1, ang baba at that time. So that will affect also the assessment of investors, kahit local investors. Kung ikaw may expansion program ngayon, medyo nagre-reassess ka. Will I risk borrowing money at a higher cost? Because definitely there is a good chance that interest rate is going to go up because inflation is high. Diba? Tumaas na lahat ng presyo ng bilihin. Kaya nga sabi ko, lahat na lang nakikiuso. Lahat, pamasahe, tataas. Sabi ko, yung paborito kong massage sa kwan dyan, malapit sa opisina, yung Tonton, yung 650 per hour is now 800 pesos. Sabi ko, bakit naman ganun kataas? Sabi sa akin, kuya, ang taas na ng diesel. Sabi ko, teka lang, akala ko nilalagay mo sa likod ko, diesel pala yun. So nagtawanan sila, siyempre, katulad pagkatawanan nyo. Ang ibig lang sabihin, there's always that impact pag ganyan. So, going back, napatalastas lang yun, no? Ang inflation is expected to be about 2.4 to 4.1% for 2026. So, may in an expansionary stance as a country. Nung patuloy na binababa ng central bank ang interest rate, ang purpose nan is to let go of liquidity and allow people to use their money, allow people gastos, nagpipigil sa pag-expand, nagpipigil sa pag-hire ng dagdag tao. In fact, ang iba, nagtatanggal pa ng tao. So,
Again, inside the GDP or ang ating ekonomiya, gross domestic product, ang pumapaloob is ICG, investment, consumption, and government spending. If there is no big investment, ibig sabihin kahit domestically hindi sila nag-expand, walang makikreate na jobs. And pag walang na-create na jobs, consumption will be affected, profitability will be affected, of course. Pag ang mga company hindi masyadong kumikita, hindi pa nag-expand, expected the revenue collection ng ating gobyerno ay bababa. Pag bumaba yan, nabawasan na ng dalawa. Yung investment, consumption, ang tanging inaasahan mo lang is government spending. Okay, based on the budget for 2026, ang dapat nating gugulin pera para ang ating ekonomiya masunod ang mga plano sa buhay. Okay? Nasa 6.743 trillion pesos. Trillion na po pinag-uusapan dito, 6.7. Saan magagaling yan? Revenue collection, obviously. So, ganyan, ang pinanggagalingan natin, kung mahina ang revenue collection because ang ating ekonomiya is slowing down, then magsiswell, lolobo ang ating budget deficit based on the GAA or General Appropriations Act. Susundin mo dapat yan kung saan manggagaling yan, whether it is going to be revenue collection or new tax laws, ang excess ay magiging budget deficit at ang pampuno mo dyan ay uutangin mo. So, in-expect natin pag hindi natin na nabuo yung collections natin, we will have to borrow. And every 2 weeks, ang ating pong bayan ay nangungutang yan. Ang average ng ating interest rate is starting to go up also. Yung long term, ayaw pang kumagat ng tao kasi tinitingnan pa. Meaning, when I say tao, mga bangko, ang nagbibid naman po dyan, pag nangungutang ang central bank through the Bureau of Treasury, ay hindi mga individuals, mga bangko po yan. Mga bangko po. Sila lang po may karapatan dyan na makisawsaw. Ngayon, kung ikaw, kumpanya ka, dadaan ka pa rin sa bank. You will ask your bank to bid for you. Diba? Nangyayari yan kahit sa AIA. AIA will not be able to access directly, but it's going to be through the banks. Siya ngayon ang magiging ultimate beneficiary ng lahat ng mabibili na bonds. Okay? For example, yung panggarantiya natin sa ating mga guaranteed products, na source out natin yan through the banks. Sila ang ating pong pinapaharap doon para kumuha para sa atin. Yan po yan. So in this case, ang ating pong national budget na 6.793 trillion will be financed either uutangin, kasi kukunti ang collection domestic or global borrowings. Simpleng-simpleng kaisipan. Ang peso ay napaka-weak ngayon, nasa 60. Pag nangutang ka ng dollar, mas lalong lalaki ang itsura ng utang mo. Kasi ang conversion, kung dati, ang dollar is 50 per dollar, 50 pesos. Kung may utang kang 1 billion, 50 billion lang magiging utang mo. Sa libro natin. Kung naging 60, wala ka pang ginagawa, 60 billion ang utang mo. You see? Because of the weakness of the peso. Diba? Pero, ang tinitimbang naman ng ating Bureau of Treasury, ang central bank natin is, pero pag nakapangutang naman ako ng dollar, that will add up to our dollar inflow, thereby strengthening the peso somehow. Yun ang mangyayari dyan. So, paninimbang yan na only experts can do it. Diba? Sila naman, mundo naman nila yan. Pero at least naiintindihan natin kung saan ang pinanggagalingan. Yung pagtaas ng presyo ng gasolina, dalawa po yan ang dahilan. Number 1, pagtaas mismo ng presyo sa pandaigdigang kalakalan. And number 2, yung weakness ng ating peso. Yung dahilan. So, dumoble ang effect. Di ba? Ang presyo is, dumoble pala. Triple pa nga mabuti lang sa amin, nasa 89.9 na lang ang diesel. I don't know about you dyan sa inyo, sa mga lugar nyo. So, there's weakness. The prevailing sentiment is not so positive, lalo pa kung may ganyan mga alingas-ngas. Pinag-uusapan natin is tungkol sa political noise. Hindi basta-basta noise lang siya di ba? Nagiging kuha na talaga siya sigawan na talaga So, hindi mo pwedeng ikaila na maski investment grade tayo, ang mga investors sabihin, teka lang, magulo pa kayo dyan Kahit gusto kong pumunta dyan, tsaka na lang, dito muna ako sa kabila. And remember that AIA is 99.78% owned by AIA Hong Kong. We are a foreign company. We are not a domestic company.
So, kasama tayo sa nagsasabi dyan na, teka lang, iwas muna tayo. Wala kaming appetite locally, so labas muna tayo. That's the reason, sabi ko nga kanina pa, we will not wait for that opportunity to come. We will create one for our company and for our clients. That is exactly why they have this fund para sa atin. Are the other companies not doing it? They are doing it also, but we have the different size of funds that we are talking about. Yeah. May isang investor ako na kausap, mag-MP2 na lang daw siya. MP2, because it's averaging for the past 4 years, more than 7%. Last year, 7.12%. Sabi ko, fantastic. That's a good option for you. Pero tingnan mo kako. Unang tinanong ko, kilala mo ba kung sino nag-manage ng funds ng Pag-ibig? Hindi nilala. Di ba? It's worth knowing also. We have to know our enemy. Kung enemy masasabi. Alam nila kung sino nag-manage. Pinapasubcon din nila yan. Wala naman sila internal. Mga banks din, kinakalat sa iba-ibang bangko din yan. Di ba? Just like SSS, ganun din. Sa labas din. Di ba? They have their own treasury. Di ba? Pero, yun ang mag-deploy. Hindi na sariling diskarte yan. Ang tanong uli is, gaano kalaki yung funds nila? Di ba? Kasi, pag, kumbaga, $20 billion ang kanilang funds. It's not small money. Trillion pesos yun. 1.4 trillion. Ganyang size of fund. But AA has $360 billion. Diba? Kung palakihan din, sabi ko, kung jet ski ka, aircraft carrier tayo. Pag ganito naman sa aircraft carrier, para sigurado kang, hindi ko sinasabing hindi sa vulnerable sa, sa alon, pero malamang-lamang kinakaya niya. At alam niya kung papalaot sila o hindi, may radar yan eh. Di ba? I'm saying is, in the event that may volatility sa market, I wouldn't recommend for people to directly invest on their own unless they are experts. Halimbawa, maglalaro ka sa stock market. Di ba? Ngayon, kung talagang literally naglalaro ka lang, go ahead. Di ba? Nilalaro mo lang. Pero kung talagang seriously nag-invest ka, this is not time na magmamagaling ka. Unless, again, you have the expertise, you have the acumen in investing, go ahead. And the amount that you're putting in is within the limits na sinet mo for yourself. Yun lang yan. Kaya nga, doon yan, kasama sa pagpupush ko na kami, mag-invest ka o hindi, talagang bumiyahe ka o hindi, binabasa ng aming fund managers ang merkado, nalalaman na kung nasa an opportunity and they will not let go of an opportunity, whether you are part of it or not. Yeah. So again, domestically, it may not be that rosy, but definitely there is opportunity. Valuation-wise, napakababa, PE ratio ang bababa, except of course for the MVP, which is the most vulnerable company in the Philippines, yung company ni Ricky Rason, which is ICTSI. Is now valued as we speak about 1.44 trillion. Yan ang pinakamayamang company sa buong Pilipinas. Akala ko nga ang SM Group or Ayala Group, hindi. Wala sila sa kalahati. The biggest company in the Philippines right now is ICTSI. You will not be surprised because port operations siya, ina-analyze, sabi ko, bakit nga naman hindi magiging mayaman? Maski na ang situation natin ngayon is more of AI na, di ba? Ayun, ang growth engine now is AI eh. Kahit mag-order ka through AI or internet, order ka ng mga bagay-bagay, walang madedeliver sa Pilipinas, hindi dadaan sa port operated by Ricky Rason. Di ba? They have 32 ports all over the globe, okay, in 19 countries. Ganun ka. So lahat yan ng in-order mo, kahit pabilis mo na order, dadaan pa rin sa pier niya yan. Kaya ang aking bet, sabi ko, wala nang mas magiging mayaman pa kumpara sa kanya sa Pilipinas as we move on. So, the company is now 712 pesos per share. Pero times 23 na ang kanyang PE ratio. Compared to San Miguel Corporation, nasa ano na lang siya, single digit na lang ang PE ratio. So, when I say that, it's not that I'm endorsing companies. I'm saying there are some opportunities if you know what you're doing. And at the same time, willing ka mag-wait. Di ba? Kasi something that we have to watch is manufacturing side, maaaring nandun ang growth natin, opportunities sa ngayon. Kasi domestic yan consumption. Kahit anong gawin mo, kakain at kakain ng tao. Maging mahal man yan, gagawa ng paraan, kakain ng tao.
Basic. So again, there is opportunity in the country. Hindi lang tayo magiging palahintay as a company, pero hindi natin ibig sabihin pababayaan yan. One day, the appetite of AI will go back to the Philippine market. At hindi din tayo maiiwan na naman sa balita tungkol dyan. In fact, as we analyze the situation globally and domestically, tayo mismo, ahead of what AI will say, maaring nadi-decipher na natin. Sabi ko, bago pa tayo nag-global, sinasabi ko na sa mga client ko yan. Bago pa tayo sinasabi ko na sa client, sila lang hindi nag-move agad. Ngayon, pag binabalik ko, sabi ko, this is no longer my own idea. This is mandated by company. This is the initiative of the company, not a mandate but initiative of the company. Kaya, kung hindi niyo susundin, huwag niyo kami sisisihin. Di ba? So we can say that confidently that we have the support of our AIA office pagdating sa mga moves natin dyan. Alright? So that is as far as local and domestic economy. Globally, nandoon po ang pang-amoy natin. Ang growth engine ng ating global is AI. Okay? Lahat halos na, kahit sa Amerika, na-mention kanina ni Bro DJ, na flat sila halos. Same lang as prior to the war. Ang dahilan dyan is, ang nagde-drive pa rin dyan is AI. Pero there is that looming realization kung gaano kalaki ang value na nadadagdag ng AI sa growth ng industries, ng mga companies, lahat-lahat. Pag na-quantify nila yan, masasabi nilang justified in spending for yung kanilang mga research and developments para mamuhunan sa AI because they say it's not the future, it is now the present. Not the future, it's now the present. Ang analysis niyan is titingnan natin if it in market expectation, below expectations, or above expectations. Ganun naman lagi. Pag nakita na that is above expectations, lolobo pa ang stock market sa US and anything that has something to do with AI. Pero pag nakita doon na it is below expectations, then there be correction. Tatlo lang ang basa. Or within expectation, with positive outlook, so mayroon na namang growth na potential. So that thing, di na natin kailangan isaw-saw sarili natin because our traders, our research team, and ating investment team will be focus, may kumikilos para sa atin. And that is our offices, ang ating AIA. Alright? Any, tawag dito, reactions from the online? You can unmute if you have some reactions or even questions. Wala, naglalaban na yata yung iba. Bro, Mm. I appreciate yung stand mo about that MP2 kasi ang daming bata na they put their money there. Yung iba, yung kaka-retire lang, Mm. tinatrust nila yon. So, the point of asking if you know where they put their money, okay yon kasi pwede sila mag-search. Pero It's not actually to weaken their stand, it's actually to make them think. Kasi if you are relying on just sole dividend 7.12 but there's no growth sa principal nila, wala. Yun lang yun. Parang bond transaction yung sa kanila eh. oo. Ang downside ng bond is there's no growth for the principal. It's just that you will be receiving dividends or coupon. In this case, dividendo lang sila. Yung ating global fund, di ba may dividendo na tayo? Last year, 5.12%. But the fund itself grew by 7%. So if you quantify, it's more than 12%. Diba? Hindi mo inaani yung kabila. Okay? It's not like straight line also pataas lagi. Sometimes bababa dyan. Yung mga papasok ngayon, swerte. Kasi tapos yung pagbaba, bumaba din kasi siya kahit papano. But still, we're able to get dividend first quarter. Diba? Saka di ba yung war nag-start na siya sa March, something like that. Tapos ano pa rin lumaki pa din yung dividends no? May nagtatanong kasi yan wait and see muna kasi may gera pa tayo, ganyan. So what can you say about? Ganito yan kasi ang dividendo nagagaling sa mga binili nating shares ng companies. Diba? 40% are invested in companies that has high propensity to issue dividends.
these are not startup companies. These are companies with stability and proven track record that will make money. So ito yung mga Google or Alphabet. Kahit magkagera yan, kumikita ito. Ang naapekto lang yung share price, maaaring maapektuhan. Pero yung performance will continue to, to be actively doing their thing. Di ba? Ang iba dyan is nasa AI natin, Nvidia for example. Di ba? Ay talagang may kinikita yan. That is 40%. Kung halimbawa 100 companies yan, may 60 na company diyan na magbibigay, yung 40 maaaring hindi. Kaya nga hindi pantay-pantay yan eh. Next quarter mag-iiba naman. At hindi sabay-sabay magbigay yan. Kina-quantify na sa dulo ng quarter kasi meron sa isang buwan meron pero ika-quantify natin sa dulo lang ng quarter because that's our tawag dito commitment sa ating clients quarterly. So meron lagi. On top of that, again, the growth, the 60%, which is bonds. Yun ang magbibigay ng stability na kahit anong tumbling na merkado, may coupon na pinag-uusapan, magpapasok ng pera yan. Utang yun eh. At again, tayo nagpapautang na parang 5-6, ang kausap natin, walang credibility. So deep ang research natin, these are sovereign guaranteed, and some are corporations that really are top. You see? So, in terms of stability at confidence mo sa paglalagyan mo, I think we have deeper. At ang humahawak sa atin, BlackRock, for example, the size of funds being handled by BlackRock is 27 times the Philippine economy. Ganon kalaki, and that's the biggest fund manager in the world. Di ba? And ito yung may trivia tayo. Israel, mga Jews sila, di ba? Alam niyo ba ang founder ng BlackRock? 8 silang investors. Lahat ng mga Jews yan. Ganun katindi. So, the wealth of the world sila naghahawak halos. Then, isa sa pinakamalaki yung Vanguard Company. Ang biggest owner din dyan is still BlackRock. Mga Jews pa rin. So, I'm just saying, afford nila makipaggera, may pera naman talaga yung mayayaman. Pero we do not support war, definitely. I'm saying these are the movers of the world. Okay? Na tayo hindi nagpapaiwan kasi kasama tayo doon sa unang-una nagtitiwala sa kanila. And there's no reason why you will not trust these institutions. Diba? Kasi naipakita nila ang kanilang strength, ang kanilang consistency sa performance. Kaya nandun ang trust natin. So, ako mas kumpiyansado ako seeing na ganun ang structure na ginagawa ni AIA. And domestically, again, ulitin ko, that doesn't mean na we will neglect opportunities domestically. May darating na panahon na sasabihin namin, oy, tataya na ako dyan, gusto ko na yan. We will wait for that. Okay. Right? Any more comments? Ate Eva, salamat. Bro, yung sinabi mo about the 40%, I'm writing kasi your reason, no? Aside from having high propensity to give dividends, what is the other advantage ng company? Stability. Yeah. Stability. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, pag kaya nakapagbigay ng dividendo, ibig sabihin yan, talagang kumikita yung company. Matatagal na yan, matitibay yan. It's not going to give you fast growth in terms of share price. Parang puno ng kahoy yan. Ito yung mga puno na 100 years old pataas. Huwag kang umasa sa 100 years old pataas na puno na tataas pa ng mabilis. Di ba? Pero if you're looking for stability and strength, yun. Di ba? So, this company is like Alphabet. Paano mo patitibagin yan? Di ba? Microsoft. Paano mo titibagin yan? Di ba? Andun na yan. Ang growth niyan, very small na. Pero, ang tibay niyan, magbubunga pa rin yan, magbibigay pa rin sa atin ng dividendo yan because that is where they are right now in terms of strength. If you're looking for growth sa puno, ay doon kasi hindi masyado malalaki pa. Di ba? So, you look at the Philippines, maraming mga companies dyan that they're still very active, dynamic, and they wanna grow. Pero in terms of stability, wala pa sa kanila yun. Kaya umatawa. Kaya kinukumpara ko yan sa puno eh. Pag yung talagang medyo bubut pa na puno,
mabilis umakyat yan, pero wala pang gano'ng strength. Pero asahan mo, mabilis umakyat yan. So if you're so aggressive, you want to see growth, then go for companies in the Philippines. Meron kang makukuha niya. Okay? Okay ba sa inyo yung analogy na yon? Any comment from our F2F members? Tinatawanan niyo lang ako eh. Any more comment or reactions from our online viewers sa programa natin sa radyo ngayon? Ako po. Ayan. Yung take away ko pa yung sinabi nyo na if there is volatility in the market, don't invest on your own unless you are an expert. Kasi para ka nang nanggagamble kasi manghuhula ka. Tapos ito nafe-feel kong mag-grow. May volatility na nga, sasakay ka pa doon. So dapat, and yung realization ko po, kahit anong mangyari, laging mag-spend yung mga tao. Kailangan kumain, ganyan. So yung trabaho ng funds kung saan tayo nag-i-invest, aralin kung saan ba papunta yung pera. And doon tayo mag-write. And doon natin dadalhin yung clients po natin. So, hindi tayo nag-risk talaga. Inaaral natin doon. And yun yung i-advise natin sa kanila. Perfect. Follow the trail of money kung nasaan yan. Kung saan papunta, doon tayo pupunta. Kasi sa ating dire-diretso ito, wala naman tayong sabing deadline. No? O hanggang dulo ng taon, tapos na tayo. Hindi eh. Dynamic tayo, dire-diretso. Just like our monetary. Hindi naman hihinto yan, dire-diretso lang. Diba? While we are saying 5 years, parang tinatawag niya holding period or yung panahon na may exit fees, ang sinasabi ko sa mga kliyente ko, well, I don't really look at exit fees that much. Kasi kung nag-grow ka and you're happy, tapos nag-out ka on the 3rd year, pero binawasan pa rin kita ng 3% exit fee, pero up ka ng 20%, and you're still happy, then we will move. Diba? Ganun na lang ang paliwanag natin sa kliyente. Kasi minsan pag nadinig ng kliyente, kuha niya, nakatali ako ng 5 years. Diba? Yun ang nag-hold sa kanila eh. Ayoko kasi nung may holding period pa pala yan eh. Mga terms na pang bangko, holding period. Sabi ko, mind you, kahit sa bangko yan, nagda-time deposit ako ng, let's say, 1 year. But I needed the money. Who cares about the fees? Kung may fees yan. I need the money, I'll take it out. In the same way, pag naka-invest ka dito sa funds namin, kahit ano namang mangyari, may exit fees yan. Kung emergency, kailangan mo ng pera, wala ka na mapaghugutan, ito na lang. Walang pipigil sa'yo. So, ganun. Alright? Any reactions from our... Ang ganda ng realization ni Denise. Na ganun dapat natin ino-offer din sa mga kliyente natin. For sure, there will be clients na ganun din yung values nila. Di ba? Na gusto nila malaman saan dinadala. So probably, that could be our edge actually on why people will invest in us instead of like Pag-ibig, MP2. Di ba? Parang ganun. Kung mas gusto nila yung pinagdadalahan ng pera, like, yun nga, Nvidia, Amazon, yun yung mga top pa rin eh. Makita naman natin sa report yun eh, kung nasaan yung global funds natin, di ba? Tsaka yung monetary natin. So, yun, if kasama yun sa conversation, baka nga, di ba, mas ma-convince natin na sa atin sila magpasok ng pera. Siguro yun lang yun nga, I just wanna comment in that. Tapos sinummarize ko rin, or pinasummarize ko rin kay ChatGPT yung, yung point ni bro dun sa MP2 nga. Di ba? Kung saan siya risky. Ganon. So, yun yung mga bagay na, kumbaga, babanggitin lang natin. Di ba? So, ito, nakasama rin, tinype ko sa chat. Pag-usapan din natin to ulit next week. Maganda to, ituloy natin next week eh. Hindi natin inaaway yung MP2 dyan. Ang sinasabi natin, if you trust that the strength of MP2, ito ang strength naman namin. Yes. Ang sinasabi namin, kung nag-trust ka doon, baka gusto mo din tumingin sa amin ng konti. Di ba? Because we are like more than 20 times better than them. Tama yun, diba? tama yun. Kasi these companies are bigger eh. Actually, dito nga sa summary na to, ang pinaka-glaring is, maganda yung returns niya eh. Kaya lang yung concentration risk niya nasa Philippines only. 'Di ba? So kung talagang pro Philippines ka, why not? 'Di ba? Pero again, yun yung challenge, no? Philippine economy, Philippine borrowers, Philippine peso. Yun yung tatlong yun yung tatlo niyang parang weak spot in a way. Alright? Purong Pilipino lang. And although at the same time, again, katulad nga, hindi siya dapat gawing
competition, it's a complement eh. 'Di ba? Kung talagang investor na yun sa MP2, hindi mo yan pwedeng pahiyain, 'di ba? Para lalo na kung so dapat siguro during our KYC, kailangan nating matanong kung may pera na ba siya sa MP2. Yan ang unang tanong eh. Kasi kung may pera na siya sa MP2, o sige, how does he feel about it? Kung positive siya doon at believe siya doon, wag mong kontrahin. Wag, Diba? wag na wag talaga. Oo, Kasi wag na wag, kasi- magiging kaaway mo lang siya. Oo. Kung ano ang meron sila pagka kinontra mo, para mong pinahiya sila. Kaya nga, ano yun, pinahiya mo sila, tama. Ganun ang mangyayari. Hindi pa pwede. But purihin mo siya na may initiative siya to do it. That may effect sa kanya better than the usual bank deposit, di ba? Then you offer another alternative or option by doing that presentation. Tama yon, tama yon, no? So, ganun, the same thing parang nagkakaibay alamin muna natin yung feeling nila today. Pag naman mayroong may anong tawag dito, parang hindi sila happy, diba? Dapat manggaling sa kanila, 'di ba? Dapat manggaling sa kanila, hindi dapat manggaling sa atin. So, it's a usual the same skill pa din, but always the rule is always do not argue with the prospect in terms of handling objection. So, yun lang siguro yung mga reminder dito. Ganon. So, ayan, Miss Chrissy may tanong. Actually, hindi siya tanong. Bali, i-share ko lang yung nangyari sa akin nung last week. Na-share ko na to dun sa last Friday ata. Regarding dun sa from dollar, nag-change siya to peso, money tree kasi parang I don't know kung anong meron siya. Ayaw niya na ng merong pangalan na Philam Life, parang ganun. So, hindi ko siya client, pero nag-inquire siya sa baba and then nabigay siya sa akin nung 2023. But anyway, so ganito nangyari. So we changed to Money Tree kasi gusto niya na ng AIA na lang daw yung magiging pangalan ng kanyang investment. So nung time na nalipat na yung pera sa kanya, may nakausap na siya ng mga friends, mga ganun at siguro nagre-research siya online. She's 64 years old na. Nung time na magbayaran na, nandun na kami sa bangko kasi tutulungan ko siya how to do it. Nag-change yung mind niya. Sabi niya, Miss Chrissy, have you heard about MP2? Kasi nga daw, yung mga friends niya, dun daw naglalagay at 7% daw yung dividends, parang ganun. So, sabi ko, ikaw, nasa sayo yun. But then, ang masasabi ko lang, sa MP2 walang insurance. Sa amin meron. So, naglagay ka ng 125, if something happens, kahit hindi tumubo yung pera mo, yung makukuha ng mga anak mo or yung anak mo is ganitong amount, which is 156. Sabi kong ganun sa kanya. And hindi man ganun kataas yung ating dividends, pero makukuha mo siya on a regular basis, which is like every quarter, parang ganun. And then, ito pa, yung pera natin, yung dito, pag once na wala tayo, walang hassle, ibibigay dire-diretso. Kasi 'di ba nakapangalan doon sa ano mo. Pagdating doon sa MP2, hindi ko alam baka subject to estate tax pa or whatever. And ang nakaano doon nung na-mention ko yung BlackRock, ako naman I'm not really into details pagdating doon sa mga ganung klaseng investment, mga ganyan. Basta alam ko meron, pero hindi ko alam yung kasi wala masyado akong or I'm not that kind of person na alamin yung nitty-gritty kung saan natin nilalagay, yung mga gano'n, no? Pero naririnig ko yung BlackRock, hindi ko alam yung detalye. But nung na-mention yung BlackRock, parang nag-light up yung mata niya dahil nababasa niya daw yung si BlackRock na yon. So kaya yun yung pang last na sabi niya, sige bayaran na natin. So yun lang yung share ko na siguro dapat alamin ko na talaga kung sino yan si BlackRock, kung saan natin inaano yung mga ganun. Oo, para at least man Para lang. mag-ibig na ako sa kanya. So, yun yung nangyari. So, nagbayad na siya. Pero maliit lang yun, pero na-happy ako dun sa naging resulta. Thank you. Thank you. Kakaiba talaga si BlackRock. Maraming may in love dyan.
Hindi mo alam sa pangalan ba na Hindi, sabi ko nga sa inyo kanina pa, it's the size of the fund under management ng BlackRock is 27 times of our Philippine economy. Na nag-grow na yung Philippine economy natin, ha? Nasa $533 billion na tayo. Diba? Nasa middle income bracket na tayo as a country. 32 biggest in the world ang Philippines. Yet, yung 32nd biggest ang hawak ng BlackRock in trillion US dollars. Ganun. Kasi ganun siya katindi. So, kaya niyang bilhin 27 times sa Pilipinas. Maganda ma-discuss So, natin yan thank sa you, mga future sessions. No, sino si Yeah, BlackRock? paulit-ulitin ganyan. natin hanggang hanggang masanay sila. Kailangan lang Ah. para sa amin. Kasi hanggat hindi kasi nasasanay, hindi ka din magkakaroon ng initiative to Oo, sige, go deeper and know deeper about ano ba pinag-usapan natin. Baka naman you just cannot rely on what I'm saying. Kailangan ko kontrahin nyo, titingnan nyo, totoo ba sinasabi nito? Di ba? Ay, hindi. Oh. Ayoko. Yeah, tama yan. So, yan. We will talk more about this next week. So, next Monday, ang naisip kong topic will be, we will review nga yung MP2. How do we position our products with MP2? And ngayon, actually, I already did some research on how do we position endowment plans versus MP2 as well. Diba? Yeah. So, of course, our Yes. monetary versus MP2. So, we will do that next week. Kasi yan, constant na ganito yung pag-uusapan natin. Kasi yan yung mga products na meron tayo at yan yung mga, let's just say quote-unquote, competition natin eh. So hindi naman natin again tayo makikipag-compete, dapat laging complementary, pero syempre, yung competition na rin siya kasi yung ibang pera doon napupunta eh, di ba? So sa harap ng kliyente, we do not compete, pero syempre alam natin na ang goal natin, makuha natin yung kliyente, no, kaysa doon mapunta. So we have to talk more about this on a regular basis, probably in the sessions in May, since I'll be handling that with Carla as well. So pwede natin pag-usapan yan with Bro. Ayan, ganyan yung mga topic natin. Para rin may continuity. No? Gawin May natin parang continuity to. podcast na naman gawin natin dyan. Ha? Oo, Na- ganun ang gagawin natin. Tanungan portion and we allow. Kasi maganda interactive kasi ganito eh. Nag-iisip lahat. Mas maganda Tama. yan. At pag napagtagpi-tagpi natin ang ideas, we can come up with better result for our clients. Ang bukas ng bibig natin iisa, hindi nagkasungki-sungki dyan, yun ang maganda. And when we say iisa, we are one with our company, we are one with the flow of the economy globally and domestically, and we are one with the dreams of our clients. Yun lang naman ang sa atin dyan, di ba? Correct. Kuya, baka before yung next meeting or whatever, baka we can come up now with the one-pager of the highlights of ganyan. Kasi between now and then, baka may makausap na para tama din yung sinasabi namin. Kasi baka mamaya mali yung ma-transfer na information. We will do that. Oo. Ano specifically, Parang yung- Miss Jean? MP2 or yung mga BlackRock? No, yung the BlackRock, Yeah. compared, parang like a short summary of the comparison of yung what we are mentioning now, ilagay lang natin sa isang like a one-pager. So, kumbaga, when we do the meetings next time, it's more how we can comfortably relay that, right? But in the meantime, para lang we have like medyo na talaga yung Actually, yung kahit yung ginawa info. ni tawag dito, ni AMS na ChatGPT summary, I think nakapaloob na doon. Maybe you can share to us that, bro. Hindi, Para MP2 pa lang ito. MP2 pa lang. MP2 Wala pa pa lang. yung BlackRock and all eh. So, may slides dyan sa Elite Funds video that I created before na kinuha ko lang din. Pero maganda yung nabanggit ni bro na this is 27 times Yeah, larger yes, than the that Philippine one. economy. I think it's not yet there. So, let me see Miss Jean kasi we still have to summarize that. Tignan ko kung how fast we can make that. Pero hahanapin ko yung slide ko sa Elite Funds kasi meron doon kasi ako hindi ko rin naman alam si BlackRock until nagkaroon ng Elite Fund. So, doon ko lang dinabasa, okay, si BlackRock pala yung biggest fixed income, di ba, na parang money manager in the whole world. Ganon. So, ganon ka-solid si BlackRock kasi kailangan nating malaman eh. Yun. So, and tama to kasi nga, hindi naman natin ito maiintindihan sa isang attend lang. Tama? That's why we will be having
gantong sessions. Kaya nga naisip ko, the whole May probably, we could talk about the UL funds, the BlackRock, endowment, MP2, ganyan. It's all about where the money goes. Kasi yun na yung next level. We really have to understand, di ba, whether nagbebenta tayo ng monetary, One instance na meron ka, etc. meron akong call, kasama ko si Mark Lee, si Shara, in a law firm. Yung kausap namin is one top-notch lawyer in the Philippines, US trained, a billionaire, a director ng bangko siya at the same time. Imagine pag yan ang kapresentan mo. Hindi para akong nagrevalida, para akong nasa courtroom. Dalawa sila nagtatanong. Yung CFO is also a lawyer sa siya. That guy owns the company, 55% of the company. So siya talaga yung may say. So sabi ko, para ka nagre-revalida. And luckily, nasagot natin. We even talk about BlackRock. Sabi sa akin, how are you compared to BlackRock? Sabi, we cannot compare us to BlackRock, but we are part of BlackRock because some of our funds, if not majority of our funds, is being handled by BlackRock. Really? Sabi, yeah. About $360 billion being handled by BlackRock. Well, I'm also invested in your company in Singapore. I believe in AIA. So I'm hoping na makakuha kami ng pang-MDRT namin ni Shara doon. Yan. So it's lovely to hear from a client, this potential client, that you agree on so many grounds. Tapos, hindi naman pipitsugi yung kausap mo, naiintindihan niya, hindi ka pwede mambola. Pero you can be firm also in your stand in some items na mali ang kanyang stand. Binabangga ko talaga siya doon. Kaya mabuti lang yung abogada niyang CFO, nag-agree sa akin. Kaya at the end of the session, nagpasalamat pa siya sa akin. Thank you for correcting me on that. Ganun naman siya pa-professional, di ba? So, iyayain ko. Pagkapit yan naman sa DASMA, katira. Alright, thank you very much. It's 11:03 na. Let's now end this session and then we can take our photo na.